Ang laban ni Pedro, isang magiting na albularyo sa isang nayon ng mga mangkukulam sa bayan ng Quezon. Isipin mong mag-isa kang nakatayo sa gilid ng isang madilim na nayon. Ang mahinang tunog ng mga dasal na dala ng hangin at ang bigat ng isang hindi nakikitang puwersa na bumibigat sa iyong dibdib. Ang mga taga-nayon ay masyadong takot para banggitin ang iyong pangalan. Binubulong na lamang ang tungkol sa nag-iisang lalaki, isang faith healer, na nangahas na harapin ang isang buong komunidad na balot sa itim na mahika. Ito ang patunay na ang pananampalataya, tapang, at ang kapangyarihan ay kayang talunin kahit ang pinakamapanlinlang na kasamaan. Tunghayan natin ang kwento ni Pedro, isa sa magiting na albularyo sa ating bansa noong kasagsagan ng digmaan pandaigdig. Hindi ako isinilang na isang faith healer. Nagsimula ang aking paglalakbay bilang isang simpleng magsasaka sa mga burol ng Arayat, Quezon. Ang buhay ay payak, ngunit kontento hanggang isang gabing puno ng pagsubok nang may kumatok sa aking pinto na isang estranghero na balot sa sira-sirang kasuotan. Maputla ang kanyang balat, nanginginig ang boses habang sinasabi ang tungkol sa kanyang nag-aagaw buhay na anak. Kahit wala akong karanasan, may isang bagay sa loob ko na pumilit sa akin na kumilos. Sa isang dasal na bumulong mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa at nanginginig na mga kamay, inilagay ko ito sa katawan ng bata na nilalagnat. Pagsapit ng umaga, bumaba na ang lagnat. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa aking himala. At di nagtagal, ang mga tao mula sa malalayong nayon ay nagsimulang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Ang sabi nila, ang aking mga kamay ay nagdadala ng liwanag ng Diyos. Sa loob ng maraming taon, pinagaling ko ang mga may sakit at pinawi ang kanilang paghihirap. Hindi kailanman naghahanap ng kasikatan o kayamanan. Hindi ko inaangkin ang kapangyarihan, ngunit isang biyayang itinakda para sa akin, hanggang sa makarating sa nayon ng San Antonio. Narinig ko ang mga bulong-bulungan tungkol sa lugar na ito, palaging binabanggit ng pabulong. Isang nayong isinumpa ng mga mangkukulam na nagtatamasa ng kanilang kasamaan. Pinahihirapan ng kanilang mga kapitbahay sa sakit, tagutom, at kawalan ng pag-asa. Walang nangahas lumapit, lalo na't hamunin ng mga madilim na nilalang dito. Ngunit isang araw, isang grupo ng takot na takot, ngunit umaasang mga taga-nayon ang dumating sa aking pintuan. May luha sa kanilang mga mata. Nakiusap sila sa akin na pumunta upang harapin ang kasamaan na sumakop sa kanilang tahanan. Nag-atubili ako. Ang takot ay yumakap sa akin na parang bakal na hawla. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung ang biyayang dala ko ay hindi para dito? Ngunit habang ako'y nakaluhod sa panalangin noong gabing iyon, isang tahimik na boses ang pumuno sa aking puso. Magtiwala ka. Hindi ka nag-iisa. Ang paglalakbay papuntang San Antonio ay puno ng panganib. Ang hangin ay lalong bumibigat sa bawat hakbang, at ang dating makukulay na tanawin ay naging kupas at walang buhay. Ang mga taga-nayon na gumabay sa akin ay tumigil sa gilid ng kagubatan. Tumangging lumapit pa. Itinuro nila ang isang makitid na daan at pinagpala ako bago umatras. Mag-isa akong pumasok sa nayon. Ang San Antonio ay isang lugar ng kawalan ng pag-asa. Ang mga bahay ay nakalugmok sa bigat ng pagkabulok at ang mga lansangan ay nakakabinging tahimik. Ramdam ko ang mga matang nakamasid sa akin kahit wala akong nakikitang tao. Habang papalapit ako sa plaza ng nayon, isang malamig na hangin ang umihip, dala ang mahinang tunog ng halakhak, isang nakakakilabot, mapanuyang tunog na nagpadala ng kilabot sa aking gulugod. Pedro,
Isang boses ang tumawag, mababa at parang umaatungal. Lumingon ako at nakita ang isang figura na lumitaw mula sa dilim. Siya'y matanda, ang kanyang mukha ay puno ng mga kunot at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasamaan. Bakit ka nandito? Narito ako upang palayain ang nayong ito mula sa inyong kadiliman. Sabi ko, ang aking boses na mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Tumawa siya, isang tunog na hindi likas at nakakayanig, at di nagtagal sumulpot ang iba pa. Mula sa bawat sulok ng plaza, mas marami pang mangkukulam ang lumitaw. Ang kanilang mga mukha ay baluktot sa kalupitan. Hindi sila umatake gamit ang mga sandata, kundi mga sumpa at mahika. Bawat isa'y tila matalim na patalim na humihiwa sa aking espiritu. Bumagsak ako sa aking mga tuhod. Mahigpit na hinawakan ng krusipiho sa aking leeg. Ang tanging sandigan ko sa gitna ng bagyo ng kanilang galit. Sa sandaling iyon, naalala ko ang boses na kumausap sa akin habang nananalangin. Pumikit ako at nagsimulang magdasal ng malakas. Ang aking boses ay lumamang sa kanilang mga dasal. Sa ngalan ng makapangyarihan, inuutusan ko kayong lisanin ang lugar na ito. Ang labanan na sumunod ay higit pa sa kaya kong maisip. Ang hangin ay nagliyab ng hindi nakikitang enerhiya at ang lupa sa ilalim namin ay yumanig. Inihagis nila ang kanilang itim na mahika sa akin. Ngunit sa bawat dasal na aking sinabi, humina ang kanilang lakas. Tinawag ko ang lakas ng aking pananampalataya. Bawat salita ay naging kalasag laban sa kanilang kasamaan. Isa-isa silang nanghina, ang kanilang mga anyo ay naglaho pabalik sa mga anino kung saan sila nagmula. Pagsapit ng bukang liwayway, muling tumahimik ang nayon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay iba. Ito'y puno ng kapayapaan. Ang bigat na dumagan sa paligid ay naglaho. Pinalitan ng isang kalmadong hindi ko naramdaman mula nang pumasok ako sa San Antonio. Ang mga taga-nayon na nagtago sa kanilang mga tahanan ay nagsimulang lumabas. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalo ng pagkabighani at kaluwagan. Sila'y napalaya na. Nanatili ako sa San Antonio ng ilang linggo, tumulong sa mga taga-nayon na muling itayo ang kanilang buhay. Bagamat ang mga pilat ng nangyari ay mananatili, ganoon din ang liwanag ng pag-asa. Bago ako umalis, binigyan nila ako ng simpleng krus na kahoy, isang simbolo ng kanilang pasasalamat at pananampalataya. Ngayon, ipinagpapatuloy ko ang aking gawain bilang isang albularyo, dala ang mga alaala ng San Antonio. Ito ang pinakamalaking hamon na hinarap ko, ngunit itinuro nito sa akin ang isang mahalagang aral. Ang pananampalataya, kapag ginamit ng may tapang, ay kayang lampasan ang kahit ang pinakamadilim na puwersa. Hindi pa tapos ang aking paglalakbay at alam kong may iba pang mga laban na kailangang harapin. Ngunit naglalakad ako ng walang takot sapagkat hindi ako kailanman nag-iisa. At para sa sino mang humaharap sa kanilang sariling dilim, ito ang sasabihin ko: manindigan ka. Magtiwala ka. Ang liwanag sa loob mo ay mas malakas kaysa sa inaakala mo.